Good morning mga bossing. Ngayon, mag-assemble tayo ng Sniper 150 engine mga boss. At ito, nilagay na po na natin lahat yung kanyang mga bearings, yung kanyang side bearing dito. Dito pala yung side bearing niya dito sa bandang sa clutch side. Natatanggal po talaga yung niyan, yung sa sigunyal niyan. Nahihiwalay po siya na ganyan. Basta wag lang maluwag mga bossing. Saktuhan lang naman. Then nilagay na natin yung kanyang mga bearings dito. At itong bearing dito sa kanyang counter shaft dito sa sa may bandang sprocket na yan. Itong isa po diyan, yung katapat nitong bearing na to, yung may ganyan. Meron pong takip yan sa ilalim, yung bearing na yan. Ang tinanggal lang po natin yung nasa ibabaw na yan. Tapos yung sa ilalim, mayroon po takip yan. Kasi may daluyan po kasi ng oil yan galing dito sa likod. Yan po siya. Para yung oil pupunta doon sa butas, malubricate yung counter shaft natin mga boss. Para pa yung pressure ng langis ay papasok sa dyan mga bossing. Kasi kung walang takip yung bearing, hindi po papasok dyan yung langis sa loob na sa mga butas na maliliit na po yan. Tapos dito po sa bearing ng main shaft mga bossing, yan po yan. Dito sa tapat ng clutch arm yung mga bossing, meron po pa rin yan mga boss. May takip po yung bearing sa ilalim niyan. Para yung oil na pumapasok dito sa main shaft mga bossing, lalabas dito sa dulo. Kung saan nandyan yung push rod ng clutch arm. Dyan po kasi lalabas yan mga bossing. Then may dadaanan pa po ng langis yan. Kaya napaka-importante lagay po natin yung mga takip ng bearing na yun. Kasi kung wala yun mga bossing, papalya yung mga motor natin at kukulangin sa langis yung mga kailangan ilubricant dito sa ating mga transmission gear at iba pa. Itong makapal na spacer na yan mga bossing, huwag nyo kakalimutan ilagay yan dito sa ating counter shaft. Tapos mayroon pa rin po siyang bearing na manipis dito. Tapos itong main shaft, wala na po yung bearing. At yun, isasalpak na natin po siya. Dito naman po sa main shaft, wala na po yung spacer mga bossing. Yung rod lang, wag niyong kakalimutan yung rod. Then baka mahulog yung bulitas dito mga boss. May bulitas po yan. Yan, pinaka-importante yan po, bulitas na yan. At ngayon naman, isalansan na natin yung transmission gear mga bossing. Dito naman tayo sa shifting fork. Bali ganito yung magkakasunod-sunod po niyan mga bossing. Tignan nyo na lang sa ating video. Hindi po kayo malilito mga bossing, basta magkakatapat po yan. Ito po yung lagi nyong tatandaan pag nag-assemble kayo ng makina at merong shifting fork. Lagi nyo pong tatandaan, basta magkakatapat po yan na ganyan. Kahit hindi nyo nasundan yung left and right mga bossing. At saka hindi naman papasok yan, kahit balibalikta rin nyo, hindi magkakatapat yan. Kaya na lang po itong nasa taas, hindi natin pwedeng ilagay dun sa baba. Pag dito sa Sniper 150 kasi hindi po siya kasya. Try natin. Oh, ito po yung galing sa baba, ilalagay natin dito sa taas. Hindi po kakasyan dito sa Sniper 150. Tingnan nyo. Diba? Ayaw pumasok. Kaya kahit anong gawin nyo dyan, hindi nyo mapagbabaliktad po yan. Doon yan sa ilalim. Tapos dito po sa pin, mayroon pong dalawang spring yan mga bossing dito. Kailangan natin ilagay yung dalawang spring na yan kasi para stable yung pin na yan. Hindi gagalaw-galaw na ganun mga boss. Lalagay natin siya na ganyan. Ito yun, nalagay na natin yung spring nya. Tusok natin kung tumapat sa gitna. Yun, pasok na siya mga boss. Tingnan nyo, may play siya. Tapos yung kanyang shifting drum, ingatan nyo pong mawala yung spring at dyan. Yung ito po. Kasi ito para pag nagcambio tayo, mayroon tayong gear indicator. Ito po ay napakadali lang naman yung paglalagay niya ito. Yan, ito yung pinakamadaling ilagay dyan. Pag hindi nyo may lagay, tapat-tapat nyo lang yung mga tusok-tusok niya doon sa basta dito sa may mga groove po kasi yan. Dyan po siya nakapatong. Basta papakita ko na lang pag nakapat natin. Euro. Pasok na mga boss. Then try natin siyang i-shift na ganyan. Dapat walang sabit yan. Diretso yung ikot ng transmission natin. Kahit anong shift na gagawin natin dyan. Ay, sagad na. So ibig sabihin okay na siya mga boss. Tatakpan na natin siya. At yung balancer pala mga bossing, huwag nyong kakalimutan ilagay yan. Ganyan siya. Kailangan itong mas mahabang ng balancer na yan, yung mas mahabang paa na yan, dito po sa may yan, clutch housing side. Kasi mayroong timing gear dyan, parang i-timing natin siya.
Ito po pala sa paglalagay ng sigunyal natin mga bossing, dito po kayo papahirapan kung wala kayong blue torch. Kailangan nyo po yung gamitan ng blue torch. Painitin nyo po yung lalagyan ng bearing para isalpak nyo. Sa akin, nakatatlong try na ako. Ganong kahirap mag-expand yung nito mga bossing, lagayan ng bearing. Not like dito sa kabila na napakadali lang natin nilagay yan mga bossing. Kunting init lang din yun. Salpakan na yan. Then susunod natin lalagay yung gasket maker mga bossing. Ang gamit natin mga bossing, Beta Gray, mas maganda. Nasa nyo naman kung shellac yung gagamitin ninyo mga boss. Yung naman yung pang sasakyan, yung mga mighty gasket, pwede naman po. Munting paalala lang po, wag po sobra yung ilalagay nating mga liquid gasket dyan. Kunting-kunti lang po yan mga bossing, kagaya na lang sa atin, tignan nyo. Kasi pag tinakip po natin itong kanyang takip, lalabas din po yung mga ibang liquid gasket dyan, mapipisa po siya. Kaya kunting-kunti lang ipapahin natin. Then yung diskarte na ginagawa ko, pinupunasan ko po siya ng cotton buds. Tinatanggal ko yung mga nasa gilid na yan. Ganyan po. Para sakto, pag tinakip nyo na siya, wala na siyang lalabas. Kasi napakarami pong lalabas yan pag nasobra nyo paglalagay ng liquid gasket. Papasok yan dito sa loob. At magbabara dito sa mga oil passage ng ating mga napakaraming maliliit na oil passage dyan mga bossing. Then, hintayin natin after 10 minutes to basta lalagkit siya ng konti para mas maganda yung lapat natin. Kasi kapag bagong apply natin yung liquid gasket na tinakip natin, lalabas din po lahat yan. At ito na mga bossing, update tayo, naikabit na natin lahat. Yung kanyang transmission sa loob, yung crankshaft, tapos naitakip na rin po natin siya. Yan o. Dito lang naman po banda yung mahirap dito mga bossing The rest, napakadali na po siyang asimbulin, lalo na dito sa magneto, dun sa kanyang head, sa kanyang block mga bossing. Kung paano nyo siya tinanggal, ganoon nyo siya ibabalik. Ang mahirap lang po mga bossing at dapat nating iwasang magkamali mga bossing ay doon sa pinakaloob ng makina. At least dito mga bossing, mababaklas pa rin natin siya kung may nagkamali man tayo dito. Not like dito sa loob kasi ng makina, dito sa transmission gear, pag nagkamali tayo ng paglalagay dyan, baba makina talaga mga boss, tapos siyempre baklas lahat mga bossing. Kaya napaka-importante pong check natin na mabuti doon sa loob bago dito. Siyempre lahat mga bossing i-check natin yan mga boss. Yun lang mga bossing, sana makatulong. Ride safe in peace out.